ng ngalan ko'y manatili. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Malapit na ang Paskwa ng mga Hudyo, kaya't pumunta si Jesus sa Jerusalem. Nakita niya sa templo ang mga nagbibili ng mga baka, mga tupa at mga kalapati at ang namamalit ng salapi. Gumawa siya ng isang panghagupit na lubid at ipinagtabuyang palabas ang mga mangangalakal, pati mga baka at tupa. Isinabog niya ang salapi ng mga namamalit at pinagtataob ang kanilang mga hapag. Sinabi niya sa mga nagbibili ng kalapati, "Alisin ninyo rito ang mga iyan. Huwag ninyong gawing palengke ang bahay ng aking ama." Naalala ng kanyang mga alagad na sinabi sa kasulatan, "Ang aking malasakit sa iyong bahay ay parang apoy na nag-aalab sa puso ko." Dahil dito'y tinanong siya ng mga Hudyo, "Anong tanda ang maibibigay mo upang patunayang may karapatan kang gawin ito?" Tumugon si Jesus, "Gibain ninyo ang templong ito at muli kong itatayo sa loob ng 3 araw. Sinabi ng mga Hudyo, 46 na taon na ginawa ang templong ito at itatayo mo sa loob lamang ng 3 araw. Ngunit ang templong tinutukoy ni Jesus ay ang kanyang katawan. Kaya't nang siya'y muling mabuhay, naalala ng kanyang mga alagad na sinabi niya ito at naniwala sila sa kasulatan at sa mga sinabi ni Jesus. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Pagsiupo ang lahat. Isang maulang umaga sa inyong lahat. Bagamat ngayon ay medyo hindi maganda ang ating panahon, tayo ay patuloy na naghahanda para sa darating na bagyo. Pero bagamat yun nga ang ating ginagawa, tayo pa rin po ay nagpapasalamat sa Panginoon na tayo magkakasama ngayon dito sa loob ng dambana, sa loob ng kanyang tahanan. Tayo pa rin ay nagpapasalamat na tayo ay magkakasama, nagdiriwang ng banal na Eucharistia. Kaya maaari bang sabihin ninyo sa inyong katabi, "Maraming salamat at naririto ka." Maraming salamat po sa inyo. Sa ating mabuting balita, nasabi na, "Ang aking malasakit sa iyong bahay ay parang apoy na nag-aalab sa puso ko." Ito pong pangungusap na ito ay nagbubuod sa tema ng ating pinagdiriwang ngayong araw na ito. Noong sa panimula na sinabi ni Father, ngayon po ay pinagdiriwang natin ang dedikasyon sa Laterano Basilica, ang Lateran Basilica na matatagpuan sa Roma. Ito ay ang ina ng lahat ng simbahang Katoliko sa buong mundo. Gaano ba ito kahalaga sa ating kasaysayan? Ano ang ibig sabihin nito? Ano ang kahulugan nito para sa ating mga buhay? Sa ating mga nararanasan, araw-araw, ano ang kahalagahan
ng pagdiriwang na ito. Kung babalikan po natin ang kasaysayan ng ating pananampalataya noong unang panahon, nung nagsisimula pa lang ang mga Katoliko, mga tagasunod ni Jesus, sila ay nagtatago. Sila ay nagtatago kung saan-saan sila nagdiriwang ng misa, kung saan-saan sila nagtitipon sa mga iba't ibang bahay, sa mga kuweba, sa mga tunnel sa ilalim, basta hindi sila makikita. Bakit? Kasi kapag nakita sila, lalong-lalo na mga Romano, sila ay ipapapatay. Sila ay ipapapatay. Sila ay pahihirapan. Sila ay huhulihin. Kaya para hindi mangyari iyon, sila ay nagdiriwang ng patago. Palihim. Yung mga misa nung panahon na iyon ay ginagawa ng patago sa saradong silid, saradong mga tahanan, sa mga lugar na hindi madaling makikita. At iilan lang, mga naniniwala lang ang nakakaalam na may nangyayaring pagdiriwang doon. Kaya sa paglipas ng panahon, nung naitayo itong basilikang ito, dito nakita unti-unti, nagiging pwede na, nagiging litaw na yung pagdiriwang ng mga Katoliko. Hindi na nila kailangang magtago. Hindi na nila kailangang matakot. Hindi na nila kailangan sabihin, baka mahuli kami. Baka papatay kami. Baka pa ipako sa krus, ipakain sa mga leon. Hindi na nila kailangan mag-alinlangan at matakot. Pwede na silang magdiriwang ng nakikita, nagaanyaya ng mga iba pang mga bagong kasama sa pananampalataya. Ano kaya yung naramdaman nila noon? Nung mula sa pagtatago, nung mula sa takot, pwede na silang magdiriwang, ipakita, ipamalas ang kanilang pananampalataya na hindi nila iniisip na baka sila ay ipapatay, na baka sila ay hulihin, na baka anong mangyari sa kanila. Bagamat sila ay handa na ialay ang kanilang buhay, ano kaya ang naramdaman at naisip nila nung panahon na iyon? Fast forward po tayo. Sa paglipas ng panahon, mas lalong lumaganap na ang pananampalataya. At dito sa Pilipinas, karamihan sa atin ay mga Katoliko. Kaliwat kanan ang mga simbahan. Pwede tayo pumunta, pumasok, magdasal ng kahit anong oras. Ang Quiapo ay bukas lagi. Ngayon, sa paglipas ng panahon, isang malaking pagsubok para sa atin. Ngayong naging public na, pwede na nating isagawa ang ating pananampalataya, lalo na sa ating bansa. Ganun pa rin ba yung pag-aalab ng puso natin para sa pananampalataya? O baka nasanay na lang tayo? Nasanay tayo na pupunta sa simbahan, kailangan pumunta, magsaserve, walang masama at dapat naman talaga. Pero yung pag-aalab ng ating puso na kailangan kong pumunta, magdarasal ako, kailangan kong magpasalamat sa Panginoon. Naniniwala po ako na dito sa Quiapo, buhay na buhay pa po yung apoy na iyon. Kaya ang panalangin ko po, sana wag mawala, wag mag-andap-andap yung apoy na iyon. Kasi aminin man natin o hindi, naging pagsubok na sa ating pananampalataya na isa sa mga nararanasan natin ay minsan nalulungkot din tayo sa loob ng simbahan. Aminin natin o hindi, minsan ang simbahan nagiging lugar na ng mga tsismisan,
nagiging lugar ng paninira ng ibang tao, nagiging lugar ng mga mapanirang panghusga, ng pandaraya. Nawawala na yung lugar ng pagiging tahanan ng Diyos, tahanan ng panalangin. Kaya ang naging epekto, yung templo mismo din ng ating mga sarili, yung templo na nasa atin, tinawag tayong templo ng Espiritu Santo, naapektuhan din. Kung ano nangyayari sa ating paligid, naapektuhan na rin. Total, ginagawa naman ng iba. Ito nararanasan ko, naapektuhan na rin ang ating disposisyon sa pananampalataya. Naapektuhan yung apoy na nasa sa atin para sa ating pananampalataya. Kaya nga, panalangin natin yung apoy, yung pagnanais, yung pananampalataya na isinasabuhay ng mga kapatid natin noong unang panahon, naway magningas at mag-alab pa rin sa panahon natin ngayon. Narinig natin, pinalayas ni Jesus ang lahat ng mga nagbebenta sa loob ng simbahan. Sa panahon natin, ito yung mga kailangan din natin linisin, paalisin sa ating mga buhay. Yung mga bagay na naglalayo sa atin, yung nagsisira sa templo ng ating puso. Kaya nga mga kapatid, kapag nagawa natin iyon, unti-unti natin makikita yung pagnanais nating sumunod sa Panginoon. Ibigay ang ating sarili sa Panginoon sa lahat ng pagkakataon, sa lahat ng pamamaraan. Ibigay ang ating sarili ng buong buo. Kaya nga po, sa pagtatapos, hindi pa rin tayo nawawalan ng pag-asa na kahit lumipas yung panahon, na marami man tayong pagdaanan sa ating buhay pananampalataya, nariyan pa rin yung pag-asa. Ngayong panahon na ito, naghahanda nga tayo para sa bagyo. Meron pong pinaikot na balita dito sa ating arkidiocese na nagsasabi na maghanda ang lahat ng mga simbahan para sa pagkakataon na kailangan may masisilungan ang mga kapatid natin. Nakahanda tumanggap ng mga ating kapatid na nangangailangan ng tulong ng masisilungan. Yung mga ganong ginagawa natin, yung pagmimisyon natin sa mga ganitong paraan, ito yung bumubuhay sa apoy ng ating puso, apoy ng ating pananampalataya. Kaya sana, panalangin natin na huwag sanang mawawala yung apoy na iyon, na sana hindi tayo dumating sa panahon na nasanay na lang, okay na to, naasanayan na, stagnant na, status ko na lang. Pero sana humingi tayo ng grasya mula sa Panginoon na sa lahat ng pagkakataon, mas lalo pang lumakas, mag-alab ng higit pa ang ating pagnanais na sumunod sa Kanya. Amen.